Hello mga kalay, for today's video nga, samahan nyo nga kami. Pupunta kami ng Okinawa. Kalahating trabaho, kalahati na ring pasyal. At napansin ko nga yung asong yan ay tingnan mo tahol lang tahol dahil nga siguro dadalhin siya sa Tokyo. Sa Tokyo ang biyahe niya. Nakakatuwa, di ba? Mapapasana all ka na lang kasi yung aso nakasakay na ng eroplano. At alam ko malaki din daw ang bayad dyan. Pero hindi ko na rin inalam yun. Kasi kahit pambili ng aso, hindi ko kayang bumili pagpapa-eroplano pa kaya, di ba? Kailangan din kasi nila ng insurance at kung ano-ano pang papel na dapat pwede silang bumiyahe. So, andito na kami. Sa wakas, sasakay na kami ng plane at chinek din namin yung weather doon ay mainit nga naman pero masama daw yung panahon dahil maulan. Ang malas naman ang punta namin. Okay lang din naman kasi itong tatlong family na kasama namin, masaya naman tong kasama at lalo na yung mga asawa nila kasing mga Haponesa ay hindi KJ. Maiba naman tayo guys. Tingnan nyo dito, diba? Ang pagkuha ng bagahe ay napakalinis. And here we are, nandito kami sa aming tutuluyan ng one day kasi bawat everyday magkaiba ang aming tutuluyan. こんな感じです。はい、おデブです。おデブ。はい。で、外の景色はこんな、おー、綺麗。あ、見て、球場が綺麗に見える。なんで？ね、見える。お、見て、海も。 Dito sa tutuluyan namin today, malapit siya sa pinagpapraktisahan ng mga sikat na soccer, softball. Yun ang sabi nila. At itong kakainan lang din ay nasa tabi lang din talaga ng hotel kaya napakalapit. At ito na nga, napakamura dito. Hindi ko na rin nakuhanan ng video. First time kami pinayagan ni Opa. Tatlo lang kami. Ayan. So, good night. Good night. Bukas ulit. Bukas na rin. Mataas na eh. Mataas. Hello, good morning. Hello sa aming second day dito dahil hindi ka maganda ang panahon dito sa Okinawa. Sumama na lang kami dito sa opening ceremony ng junior high school ng friend ni Kuya Sean. Nahiwagaan lang din kasi kami dahil yung school niya is nasa bundok. Ito pala ay Christian Homeschool Academy. Private po siya. O diba sana all maraming pera. Maninirahan sila dito ng 3 years kasama ang mga bata na iba't ibang lugar dito sa Japan. Meron ding ibang lahi. Habang pinapanood ko sila, naluluha ako dahil mamumuhay sila ng walang games, TV, phone at wala talagang gadget. At lalong-lalo na napakalayo mo sa magulang mo. Ito nga at natapos din ang ceremony. Tumuloy naman tayo dito sa aming tutulugan ng isang araw. Ito po ay private resort. Nakakasya ang 3 pamilya. Siguro 15 to 20 packs po ito. Hindi mo akalain na napakalaki nito sa loob dahil yung entrance niya is parang apartment type lang siya na 1 room. Halika kayo, tingnan natin kung ano ang meron. Pagpasok mo nga ay bubungad na sa'yo ang laundry room na may shower at bathtub. And may isang toilet. At katabi niya ang room na isang pang family at sa kabila naman ay para din sa isang family. Dito tayo sa kabila, lalabas tayo dahil sa labas ay may mini pool at nakakatuwa dahil may sauna nga sila. Dumako naman tayo dito, isa-isang room. Dito pala ay ang kitchen. At merong isang room na yun nga ay para sa isang family. At dyan sa veranda sa labas, yun yung pwede kayong mag-barbecue at makikita ang dagat. Wrong timing lang din talaga yung pagpunta namin dahil hindi nga medyo maganda ang panahon. Umuulan siya. Kaya hindi na rin kami natuloy sa pagba-barbecue. Pero nakahanap kami ng napakagandang kainan at sa tabi nga ito ng dagat. Tapos restaurant nga ito. Pero parang feeling ko nasa Pilipinas lang ako. Hindi ko lang nakuhanan yung harap na itong restaurant na to dahil nga ay malakas na yung ulan. Pero tingnan nyo naman dito sa loob, para siyang international. Kaya feeling ko talaga nasa Pilipinas ako o nasa ibang bansa. At meron din silang corals na napakalaki na pinaikot nila dyan. Ayun guys, hanggang dito na lamang dahil kakain na nga kami at dumating na ang aming order. Bukas ulit!